ito po ay yung pagmamahal ng ating Diyos Ama ay pinakita sa pamagitan ng pagmamahal ng ating Ama sa pisikal, sa pamagitan ng pangangalaga sa atin at pagpuprovide ng lahat ng ating mga pangangailangan. At gagawin ng ating Ama dito sa lupa ang lahat para tayo mapangalagaan. Siya ang nagpuprovide ng ating mga pangangailangan namin. Kaya nga po, ang ating Diyos Ama, kung mahal tayo ng ating Ama dito sa lupa, sa ating pisikal na Ama, how much more ang ating Diyos Ama? Kaya, magandang maintindihan nating mabuti, gaano ba tayo kamahal ng ating Diyos Ama sa langit? So, meron po 5 bagay lamang ako na nais pong i-share sa inyo. Bagamat napakarami mga dahilan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, but I just want to show to you just 5 things. At sabi doon sa 1 John chapter 3, verse 1. 1 John chapter 3 verse 1, sabi doon ay talagang yung pagmamahal ng ating Diyos Ama. See how very much our Father loves us, for He calls us His children. Sabi doon ng word na yon, see, tingnan natin how very much, pag sinabing very much, grabe sa Tagalog. Grabe yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. For He calls us His children, and that is what we are. But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. So, ang tinutukoy dito ng ating Diyos Ama ay tayo po. Tinawag tayo mga anak nung ating tanggapin si Jesus. Pero sabi ng Bible, hindi ito naunawaan ng mga ibang nasa sanlibutan. Ng mga taong, nga, naniniwala sila sa Diyos. Pero hindi nila nakikilala talaga ang Diyos sa Bibliyang kapamaraanan. Sapagkat ang nakakakilala lamang sa Diyos ay yung mayroong panahon talaga sa Kanyang salita. May panahon pag-araw ng linggo. Kaya hindi po sapat yung kilala lang natin ang Diyos sa bibig na hindi naman tayo nakikinig o nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya meron pong pagkakaiba, mga kapatid. Kaya malinaw po sabi ng salita ng Diyos, tinawag tayo mga anak, and it is a very great privilege for us to be called children of God. Ang Diyos, Ama, tinawag tayong mga anak niya. Kaya makikita natin na grabe yung pagmamahal ng Diyos Ama sa ating lahat. Una na dahilan ay He sent Jesus. Pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Yun po ang sabi ng Romans 8:32. Romans 8:32 says na God did not spare, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all. Won't He also give us everything else? Kahit ang kanyang anak. Sabi roon, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, the right term, hindi niya ipinagkait. No? Siyempre, mga kapatid, kaya nga masigit ang pagmamahal ng ating Diyos Ama sa langit, dito sa lupa kasi minsan pinagkakait. Di ba? Pero mga kapatid, ang ating Diyos Ama hindi ipinagkait sa atin. Hindi niya ipinagkait. Sa halip ay ibinigay para sa atin. Kaya ganyan ang pagmamahal ng Diyos Ama natin. Na talagang kahit ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, because of His love for us, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Kaya sabi nga ng John 3:16, for God, our Father, so loved the world that He gave His only Son. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have everlasting life or eternal life. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos Ama. Pinakita niya talaga. Hindi niya lang sinabing mahal na mahal tayo ng Diyos. No? Pwede naman niyang sabihin Di mo ba?
na mahal tayo ng Diyos Ama. Pero sabi nga ang katibayan ng isang totoong pagmamahal ay ipinapakita. At ang pagpapakita ng Diyos ay talagang ibinigay niya si Jesus. Okay lang kung maraming anak, pero kahit sa isang bugtong na anak ng Diyos na si Kristo Jesus, ibinigay pa sa atin. Mga minamahal. Kaya sabi rin ng Romans 5:8, but God the Father, hallelujah, showed His love for us, that while we were yet sinners, no, Christ died for us. Yun ang sabi ng Romans 5:8, but God showed His great love. Tingnan niyo po yung description, great love. Laging yung merong adjective na great love. Meron talagang grabing pagmamahal. Not just love, but great love. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. But God showed His great love for us by sending Christ to die. Tingnan niyo po, hindi lamang basta ibinigay, kundi talagang namatay pa sa krus ng Kalbaryo. At inako pa ang lahat ng ating mga kasalanan. Siya'y naging kasalanan. Si Jesus naging kasalanan. Wala siyang kasalanan, pero naging kasalanan dahil sa pagmamahal ng ating Diyos Ama. At tayo ginawang katwiran ng Diyos Ama, ng katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Pag sinabing katwiran, malinis, wala kahit isang bahid ng kasalanan. Dahil tayo ay Kanyang niligtas sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Ganun po ang pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin. Grabe. Kaya nga meron tayong awit na, grabe ka ako magmahal. No? Pagka ito'y inaawit natin na nagmumula sa ating puso, we can feel the everlasting love or the lavish love of God for us. Grabe ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, pangalawa po na nais ko pong i-share sa inyo na dahilan, pagpapakita na tayo ay mahal ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay Kanyang tinitignan, binabantayan. Amen? Katulad ng Ama dito sa physical world natin, no? Talagang binabantayan tayo ng ating tatay. Nalala ko po si Giancarlo Bausa, yung ating gitarista. Nakikita ko sa kanyang post na talagang yung kanyang anak, kalong-kalong niya, binabantayan niya, talagang inaalagaan niya, ginagawa niyang lahat para sa ikabubuti ng kanyang anak. Mga kapatid, how much more tayo na meron tayong Diyos Ama sa langit. Sabi ng Psalm 121, from verse 4 to verse 7, hallelujah. Tayo daw po ay talagang ayaw niyang mawala tayo sa kanyang paningin. Siya raw po ay talagang hindi natutulog. Tingnan niyo po description dito sa atin sa physical naman natin. Talagang nagpupuyat din. Nagpupuyat ang nanay, nagpupuyat ang tatay. Binabantayan ng anak. Ganun din ang sabi ng ating ng Psalm 121 from verse 4 to verse 7, sabi dito, indeed, He who watches over Israel never slumbers nor sleeps. Hindi raw nagpapahinga, ni hindi rin natutulog. Sumunod na talata ng verse 5, sabi rito, the Lord Himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. Nasa tabi daw natin ng ating Diyos Ama. Siya hindi nakikita, pero tayo ay Kanyang iniingatan. Napakalinaw ng salita ng Panginoon. And next verse, sabi ng verse 6, the sun will not harm you by day, nor the moon at night. Talagang protektado tayo kung mayroon mang matinding init, mga kapatid. Hallelujah! Talagang tayo ay iniingatan niya. Lalo na sa panahon ito na talagang ang kalamidad o yung climate change, no, na talagang napakainit. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, kahit na nararamdaman natin yan, protektado pa rin tayo. Walang mangyayari sa atin. Amen? Walang mangyayaring hindi maganda sapagkat ang Diyos Ama, protektado po tayo. Hindi po niya tayo pinababayaan.
Hindi iniiwan man, hindi nga siya nagpapahinga, trabaho siya ng trabaho eh. No, he does not slumber nor sleeps. Ano kaya yung kanyang tinatrabaho? Kasi po, sa pagbabantay niya, tinitignan niya yung ating mga pangangailangan. Kapag meron tayong sinabi, Ama, ito po ang aking problema, siya'y nagtatrabaho. Amen? Sige nga, palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah. Ganyan tayo ka-special sa Diyos. And next verse, sabi roon, the Lord keeps you from all harm. No? And watches over your life. Binabantayan niya tayo. Ayaw niya na tayo'y masaktan. Ayaw niya tayo masaktan ng kaaway. Praise God. Hallelujah. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. At sabi ng sumunod na bakit tayo o gaano tayo kamahal ng ating Diyos, mga kapatid. Sabi doon, binigyan niya tayo ng mahabang buhay. Eternal life. No? No? Pagka tayo nanampalataya sa Kanya. Imagine, ang Diyos, Ama natin, dahil kasi sa kasalanan, ang buhay ng tao ay umikli. No? At talagang susceptible tayo sa anumang gawa ng kahaway. At pagka talagang hindi tayo talaga kumilala sa ating Panginoon, talagang ang diablo ay naririyan, na sabi ng John chapter 10 verse 10, talagang ang gawain ng kaaway ay pumatay, magbigay ng sakit at karamdaman, na magbigay ng talagang problema. No? Ang problema po, galing yan sa diablo, pinapayagan lang ng ating Diyos para sa ating ikatatatag. No? Pero mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians 10:13, hindi tayo dara sa problema na hindi natin kaya. Kaya natin lahat. Amen? Sapagkat siya ang nagpapalakas po sa atin, mga magulang at mga kapatid. Praise God, praise God. Kaya, binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ba sabi ng James chapter 1 verse 18? James chapter 1 verse 18 says, dahil tayo ay talagang espesyal sa ating Diyos Ama, ay tayo ang pinaka espesyal sa lahat ng kanyang creation. Sa lahat ng kanyang nilikha. Amen? Yun ang sabi ng James chapter 1 verse 18. Okay, basahin natin yan. James chapter 1 verse 18. He chose to give birth to us by giving us His true word. And we, out of all creation, became His prized possession. Prize, the word prize. No? Talagang may bayad, may halaga. No? Tayo ay sobrang mahalaga. Dahil tayo special sa Diyos, mas special tayo kaysa sa mga anghel. Amen? Angels were created by God. Pero sabi ng talata, tayo ay special out of all creation. Ang mga anghel ay kamangha-mangha. Amen? Ang mga anghel ay talagang grabe, no? Na talagang yung kanilang ganda, kung i-describe po sa Bible o mababasa natin. But out of all creation, mas matindi tayo, mas grabe tayo, pinaka-special tayo sa Diyos. At sabi ng Bible, bukod doon ay binigyan tayo ng mahabang pinagpalang buhay. Ganon tayo kahalaga sa Panginoon, ganon tayo kamahal ng ating Diyos Amang nasa langit. No? At sabi doon, mga kapatid, hindi niya tayo talaga pinababayaan. Pinagpapala tayo ng Panginoon o pinagpala tayo ng Diyos. Praise God. Yun ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3 says, sabi doon, na lahat na ng pagpapala, no? Mula nang tayo ay lalangin, sa sinapupunan pa lang daw tayo ng ating nanay. Ano ang sabi ng Bible? If you will paraphrase it, Lord, mga kapatid,
Talagang inihanda na ng Diyos ang lahat ng ating kakailanganin. Katulad ng isang ama natin dito sa lupa, bago pa ipanganak, no, inihanda na ang lampin. Inihanda na ang gatas. Excited ng magulang sa paglabas ng kanilang anak. No, kaya yun din ang sabi ng Bible, talagang Ephesians 1:3, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Sabi doon, who has blessed us. The word blessed, it is a past tense. No, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Doon sa kalangitan, tinapos na lahat, pinrepay na lahat ng Diyos Ama ang lahat ng ating kakailanganin. Eh, pastor, bakit hindi ko pa natatanggap? Parang Jollibee yan eh. Di ba? Inihanda na yung pagkain doon, no, na para sa atin. Pero hindi pa natin natatanggap kasi hindi pa nadideliver sa atin. Paano yan i-deliver? Sabi nga ng Bible, doon sa, I think, Romans chapter 4, verse 17. At saka, yung kapangyarihan ng ating dila. Yun ang ating sabihin. Lahat ng pangailangan natin dahil talagang tinapos na ng Diyos, inihanda na ng Diyos Ama, sabihin natin na yung kapangyarihan ng dila natin na dumating na sa atin. Past tense, He has blessed us. Ang kulang na lang ay delivery. Minsan kasi, siyempre, pagka hindi pa na-deliver, di ba, pinapollow up natin sa Jollibee o sino man. So, talaga tinatawagan natin. So, pag sinabing tinatawagan, ginagamit natin ang ating dila. At ginagamit natin ang ating dila sa pamamagitan ng deklarasyon o panalangin. That's why dapat tayo natututo talagang manalangin at sabihin natin ang mga kailangan natin para magkaroon na ng physical manifestation, yung inihanda ng Diyos Ama doon sa langit. Physical manifestation. Kaya nga magkasama palagi yung faith and yung declaration. Yun ang sabi ng 1 Corinthians 4 verse 13. Lagi magkasama yan. No? Yung di nakikita at yung nakikita. No? Kaya yan ang dapat nating gawing ugali natin or habit, mga kapatid, na yung pagpapalang yon, hallelujah, ay mag-manifest sa ating buhay. Sabi doon, lahat ay nihanda na. Hanggang sa rapture of the church. Yung pangangailangan natin dito sa lupa habang tayo naririto nabubuhay, inihanda na ng ating Diyos. At magmamanifest lang yan kapag idineklara natin, Lord God, kami nangungupahan lang. Gusto po namin at meron talagang masabing sariling amin na bahay at lupa. Amen. Kapag sinasabi natin yan palagi at ginawa nating habit, mga kapatid, God honors our faith. Mayroong paraan ng Diyos para mangyari yan. Magugulat ka. Amen. Pero marami, bakit hindi nangyayari? Kasi paminsan-minsan lang. Eh kung gagawin nating ugali, Lord, wala akong pang-tuition sa anak ko. No? Kapag papollow up natin lagi, di ba? Talagang sasabihin natin, yung ating ipinanalangin na, Lord God, Abba Father. Hallelujah. Sabi nga ng Luke 18 verse 1, yung istorya doon, sabi doon, lahat ng tao ay dapat manalangin. At mayroong istorya doon na isang, I think, abogado at saka yung babae, hindi tinigilan talaga. No, hanggat hindi nakikita. Yun, basahin niyo po yun. Talagang tuloy-tuloy na deklarasyon. No, sapagkat may kapangyarihan sa ating bibig. Mga minamahal, kaya ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. He loves us very much. He gives us everlasting life and long life. Sabi doon, balikan ko lang yon, He blessed us, past tense. Ito po ay biyaya. Pag sinabing blessed, past tense, pinagpala na tayo ng Diyos. Kasi sa lumang kasunduan, the old covenant way, mga kapatid, doon po ay gagawa ka para ikaw ay mapagpala. Pero sa New Covenant, sa panahon ng biyaya, pinagpala ka na. No? Kaya ka nagbibigay dahil ikaw ay pinagpala.
So sa luma kasi, magbibigay ka para ikaw ay mapagpala. Sa New Covenant, sabi ng Ephesians 1:3, pinagpala ka na. Kaya ka magbibigay dahil ito po ay pagpapakita ng pagpasalamat natin sa ating Diyos na buhay. Amen! Palakpakan muna natin si Lord. Woo, hallelujah! And last one, God is giving us long satisfying life or long satisfied life. At ito po'y matinding pribilehiyo o biyaya at pagpapala sa atin ng Diyos na tayo po ay kanyang binigyan ng mahabang pinagpalang buhay. Hallelujah! So pagka sinabing mahabang pinagpalang buhay, mga kapatid, hindi ka dapat matakot sa anumang kalamidad. Hindi ka dapat matakot sa sakit at karamdaman. Dahil babantayan ka nga ng Panginoon eh. Hahadlangan niya yan. Pagtuloy-tuloy tayo na kiniklaim natin yung ating karapatan bilang mga anak ng Diyos. At maunawa nating mabuti ang pagmamahal ng ating Diyos Ama sa langit. Praise God! Mahabang pinagpalang buhay ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Sige, palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Kaya grabe ang pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin. I will say again, grabe. We are very much privileged to be called children of God. Dahil tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Balik ako doon sa Romans 8:32, sabi roon, hindi nga niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na siya'y namatay, binigay sa atin. Hindi niya kaya kayang ibigay ang lahat ng ating mga pangailangan. Sabi doon, lahat. Lahat ha, yun ang sabi roon. Won't He also give us everything else? Ano sabi ng Jeremiah 32 verse 27? I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Sabi ng Diyos Ama. God was talking doon sa lumang kasunduan. No? Hindi niya kaya walang imposible sa ating Panginoon. Mga kapatid, sabi doon, ako ang Diyos ng lahat ng laman. No? Meron bang mahirap para sa akin? Hallelujah! Sabi nga nung Romans 4 verse 17, kung hindi ako nagkakamali, sabi doon, sabihin mo, ideklara mo lahat ng iyong pangailangan. No? At ito po ay siguradong mangyayari. Sabi ng Joshua 21 verse 45, lahat daw ng pangako ng Diyos. Wala kahit isa na hindi niya tinupad. At ang pangako niya ay panglahat ng tao. Amen? Panglahat. Wala siyang pinipili basta siya ay anak ng Diyos. Maliban doon sa mga hindi anak ng Diyos, kaya mas meron tayong authority dahil tayo ay legit na anak ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus. No, hindi tayo legit na anak ng Diyos kung hindi tinatanggap si Jesus. Yan ang sabi ng John chapter 1 verse 12. Mga kapatid, kaya lahat ng sabihin natin ay talagang mangyayari kapag ka ito'y ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Yun ang lagi nating tatandaan. Pag ayon sa kalooban ng Diyos Ama, pag mabuti ang iyong sinabi, ito ay mangyayari. Praise God. Praise God. Yung ang motibo mo ay just for the glory of God and for all your needs, ito po ay mangyayari. Mangyayari at mangyayari yan, mga minamahal, sapagkat meron tayong power and authority. We can command. Deuteronomy chapter 8 verse 18, sabi doon, even the wealth can come to us. No, we have the power and authority. No, na talagang ang pagpapala ay dumating na sa atin. Pag sinabing dumating, ay talagang i-declare mo yung pamamagitan ng iyong bibig, ng iyong dila, ng iyong kapangyarihan. Dahil ganyan tayo ka-special sa Diyos. Sabi doon, we are King's kid. Kung ang Diyos natin ay ang ating hari at tayo anak, tayo ay tinatawag na King's kid. Kaya kung ano yung authority na binigay sa atin, mangyayari at mangyayari. Dahil tayo ay anak ng Diyos, privilege tayo, meron tayong access. Hallelujah, may access tayo sa Diyos Ama sa langit, sa kanyang kaharian na nandun. Lahat ng mga pagpapalang inihanda niya para sa atin. Kaya pag sinabi natin, mangyayari yan.
Dahil ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako ay kanyang pangako at talagang mangyari. Sapagkat ang tawag dito, sapagkat ang Diyos, kahit isa sa kanyang mga pangako, lahat ay tinutupad niya. Woo! At to expound more, mga kapatid, hallelujah, nung si Jesus ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. No? Di ba si Jesus, bagamat siya totoong Diyos, 100% Diyos, 100% din siyang tao. Bilang tao, nahihirapan siya doon sa krus. No? Hallelujah. Pero alam niyo po, naramdaman din ng Panginoong Yesus bilang tao na bakit siya pinabayaan ng Diyos Ama. Bilang tao, hindi niya alam bakit siya pinabayaan ng Diyos Ama. Pwede namang magpadala ang Diyos Ama ng maraming anghel. Hallelujah! At siya iligtas at yung mga taong nagpapako sa kanya sa krus ay talagang mag-suffer. Pero nagpapakita ito ng pagmamahal ng ating Diyos Ama. Tiniis niya. Hindi niya anong tawag dito? Hindi niya maatim o hindi niya talaga kaya na tignan ang kanyang bugtong na anak na nagsasaper doon sa krus. Imagine, walang kasalanan. Ang tingin ng Diyos Ama ay naging kasalanan siya. Dahil ang Diyos, galit sa kasalanan. Galit sa kasalanan ng tao. Kaya hindi niya matingnan sa pagkakataong yun ang kanyang Diyos anak. Pero tiniis niya para tayo maipakita ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal sa atin at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay tatanggap sa Kanya. Amen? Sige, malakas na palakpak sa Panginoon. At sa pagtatapos po ng maikling mensaheng ito, mga minamahal, nakita natin, ilang bahagi pa lang yan, nakita natin yung pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit, kung gaano tayo kamahal. Mga kapatid, lahat yan ay benepisyo lamang na yung ating mararanasan na bunga ng kanyang pagmamahal. Benepisyo lamang yan kapag ka ikaw ay totoong anak ng Diyos. Ang naisin ng Diyos Ama, mga kapatid, ay ang tao ay magkaroon ng relationship sa Diyos. Ang relationship ay mangyayari hindi sa pamamagitan ng ating kinagistan o sariling kaisipan o pananaw. Lahat ng tao ay mayroong pananaw. Lahat ng tao ay may paniniwala. Maraming tao ay ang alam nila sila ay maliligtas din sapagkat mahal na mahal sila ng Diyos. Pero hindi nila alam ang kaligtasan ay para lamang doon sa tatanggap kay Jesus. Pag hindi ka dumaan kay Jesus, hindi ka makakapasok sa langit. Kahit mahal na mahal ng Diyos ang tao at hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Pero kapag wala tayong relasyon sa Diyos, baliwala rin. Kaya sabi po ng John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay binigyan ng karapatan at kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kahit sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos, pero kung hindi mo naman tinatanggap si Jesus sa iyong puso at buhay, hindi pinapayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bible lang nagsabi niyan, mga kapatid. Hindi ang sino mang pastor, hindi ang sino mang propeta. No, ang Bible, ang Diyos mismo, gusto ng Diyos Ama na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. At simple lang. Tanggapin lang si Jesus. Ganun kasimple ang kaligtasan. Yun ay biyaya. Kasi naligtas tayo sa biyaya, hindi sa sarili nating gawa, hindi sa sarili nating imahinasyon, hindi sa sarili nating paniniwala ng lahat ng tao iligtas. Mga kapatid, niligtas tayo sa pamagitan ng biyaya, pananampalataya sa Diyos, hindi sa pamagitan ng ating kabutihan. Hindi sa pamagitan ng ating katalinuhan. Marami nang gumawa niyan. Sarili nilang paraan. Pero sabi ng Romans 3:20, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Pag sinabing hindi nakaabot, hanggang doon lamang. Kung ba sa bahay ay hindi
tumuloy doon sa langit hanggang doon lang sa kisame ng kanilang mga tahanan. Hallelujah. Kaya kailangan ng katotohanan, ng tama na paniniwala. That's why sabi nga kapag tayo, tama ang ating paniniwala, tama ang ating pamumuhay. Hanggat hindi na itatama ang ating paniniwala, pag sinabing itinatama, ayon po sa banal na kasulatan. Kasi lahat tayo naniniwala, pero pag hindi ayon sa banal na kasulatan, hindi tayo magkakaroon ng tamang pamumuhay. At ang tamang pamumuhay, mga kapatid, ay yung lumalakad ka sa katwiran ng ating Panginoong Yesus. Kaya nais ng Diyos Ama, magkaroon tayo ng relasyon. Ang nangyari dahil na-deceive ng diablo ang maraming tao, ang gusto ng diablo ay magkaroon ng religion. I'm sorry, pero yun ang totoo. We need relation, not religion. Ang daming relihiyon sa balat ng lupa. Dito lang sa ating bansa, napakarami. Mga kapatid, tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos, Colossians 1:16, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Tayo ay para sa Kanya. Ngunit hindi tayo magiging para sa Kanya pag hindi natin tinanggap si Jesus. Kaya sabi ng Revelation 3:20, kumakatok ako, sabi ng Panginoong Yesus, sa pintuan ng iyong puso. Ang sino man na magbukas at ako'y anyayahan at tanggapin, ako ay papasok doon at mananahan na kasama niya. Tingnan niyo po, dahil binigyan tayo ng freedom to choose or free will, mga kapatid, ginagalang pa rin ng Diyos ang ating desisyon. Sabi dito, kung ako'y inyong tatanggapin at papapasukin, papasok ako roon. Ang gumawa ng langit at ng lupa at ang gumawa sa atin, iginagalang tayo kung makatok pa siya. Iginagalang niya ang ating freedom to choose. Kaya sa sino man magiging nanonood sa programang ito, nasa atin ang desisyon. Ang kaligtasan ay individual. Kaya kapag tinanggap natin si Jesus, isinuko natin ang buhay sa Kanya, ipapanganak tayong muli at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat ang John 3:3, sabi doon ay malibang ipanganak na muli ang tao, malibang tanggapin si Jesus, hindi siya makapapasok doon sa langit. Kaya ito yung panahon na tayo po, lalo na yung mga nanonood sa social media na ito, we need Jesus. We need the Lord. Kung gusto nating pumasok sa langit, kailangan natin si Jesus. At talagang matuwa ang ating Panginoon sa atin na hindi na walang kabuluhan yung kanyang paglikha sa atin. Yung paglikha ng Diyos Ama sa atin, hindi na wala ng kabuluhan kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Palakpakan natin si Jesus. Tumayo po tayong lahat. Salamat po, Amang Banal, sapagkat sa oras na ito, Lord God, naipahayag ko ang iyong mensahe, ang iyong salita. Nakita namin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Naging kasalanan. Kahit siya'y walang kasalanan at inako lahat ng aming kasalanan. Kaya naman kami naging katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Salamat po sa iyong biyaya. At narito itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang bawat isa, maging ang mga nanonood sa social media o sa programang ito. Lord God, hipuin niyo po sila sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At bago dumating ang iyong pangalawang pagbabalik, ito yung chance, Panginoon, na ikaw, Panginoong Jesus, ay matanggap nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, sapagkat ikaw lamang ang daan ng katotohanan at buhay. Walang makaparoon sama kundi sa pamamagitan mo. Lord God, narito po ang bawat isa, itinataas ko po sa iyo. Mga kapatid, kung nais po natin na talagang magkaroon po ng relasyon sa ating Diyos Ama, yan ang pinakamahalaga sa lahat. Magkaroon tayo ng relasyon. Sumunod lang po kayo sa panalangin ito na aking sasabihin. Sabihin natin, Amang Banal, salamat po. Salamat po sa grabing pagmamahal mo sa akin. sa grabeng pagmamahal mo sa amin.
ibinigay mo si Jesus. Ibinigay mo si Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo Namatay sa krus ng Kalbaryo. para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. ng buhay na walang hanggan. Lumalapit po ako sa iyo. Lumalapit At po ako nagsisisi at nagsisisi sa lahat-lahat sa lahat ng ng aking mga kasalanan. aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon, Tinatanggap Panginoong kita Jesus, Panginoong Jesus, sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. sa aking buhay. Mula sa araw na ito, Mula sa araw ikaw na na ang maging Panginoon ikaw na maging at Panginoon sariling tagapagligtas sariling ng tagapagligtas aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong sa salamat buhay na walang sa hanggan. buhay na walang hanggan. Amen.